Pera ang solusyon sa lahat. Iyan ang akala ni Vivian habang nagpapakasa sa karangyaan ang kanyang mapagkunwaring nobyo gamit ang kanyang yaman. Walang awang itinaboy ni Vivian sa kalsada ang dati niyang asawa na nag-aruga sa kanyang ina. Ngunit ang karmang dumating ay umagaw sa hininga ng kanyang ina. Babangon siya mula sa yelo ng sariling kamalian upang suyuin ang pusong nadurog niya. Mapapatawad pa ba ng pag-ibig ang isang huling pagsisisi? Magkano ba ang kailangan mo para tuluyan ng lumaya sa buhay namin? Sabihin mo, ang presyo? Babayaran kita? Basta huwag mo lang kaming madungisan ng kahirapan mo. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng bubog na isinabog sa hangin. Matalas at sadyang itinusok sa pandinig ni Marco. Sa loob ng maliit at lumang silid na amoy gamot at singaw ng ulan, ang tinig ni Vivian ay tila isang banyagang tunog. Malamig, matalim, at walang bakas ng pagkilala sa lalaking naging sandigan niya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang hawak niyang mangkok ng mainit na tinola. Kanina lamang ay matiyaga niyang hinihipan ang bawat kutsara ng sabaw. Sinisiguradong hindi mapapaso ang mga labi ni Nanay Carmen, ang biyenang babae, na tila naging tunay na ina na rin sa kanya. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng mga sugat mula sa pagtatrabaho sa talyer ay nanginginig ng bahagya. Ang init ng mangkok na nakapatong sa kanyang palad ay tila unti-unting nananakit, ngunit hindi iyon maikukumpara sa hapdi ng mga salitang binitawan ng babaeng nasa kanyang harapan. Nakatayo si Vivian sa gitna ng kanilang munting sala, isang imahe ng tagumpay at karangyaan na tila hindi nababagay sa ilalim ng tumutulong bubong. Ang kanyang mamahaling damit ay naglalabas ng amoy ng mamahaling pabango na sumasakal sa payapang amoy ng luya at malunggay sa loob ng bahay. Sa likuran niya, nakatayo si Richard, ang lalaking nakasuot ng dekalidad na barong na may ngiting mapang-api habang tinitingnan ang paligid na tila ba isang maruming selda. Walang imik si Marco habang nararamdaman ang pagbara ng kung anong matigas na emosyon sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang mukha ni Vivian, ang mga mata nito na dati ay puno ng paghanga sa tuwing uuwi siyang may dalang kakarampot na pasalubong. Ngayon ay puno na ng pandidiri at pagkainip. At ang mga alaala ng kanilang mga pangarap na binuo sa ilalim ng liwanag ng isang gasera ay tila tinunaw ng kintab ng mga alahas na suot nito. Sa bawat segundong dumadaan, ang katahimikan sa silid ay nagiging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang paghinga ni Nanay Carmen na natutulog sa loob ng silid, walang malay na ang kanyang kaisa-isang anak ay narito na upang itaboy ang tanging taong nag-aruga sa kanya sa loob ng 5 taon ng pagkakasakit. Tumingin si Marco sa kanyang mga palad, ang mga kuko na may itim pang bahid ng langis ng makina na hindi na maalis ng kahit anong sabon. Ito ang mga kamay na nagbuhat at ng semento, nag-ayos ng mga sirang makina, at nagnakaw ng oras ng tulog para lamang may maipadala sa ospital. Ito rin ang mga kamay na buong ingat na naglilinis sa katawan ng matanda sa tuwing hindi na nito kayang bumangon. Sa loob-loob ni Marco, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting nagkakadurog-durog. Parang isang tuyong dahon na inapakan sa gitna ng daan. Hindi niya magawang sumigaw. Hindi niya magawang magpaliwanag. Paano mo ba ipaliliwanag ang halaga ng 5 taon ng sakripisyo sa isang taong ang tanging batayan ng halaga ay ang nakasulat sa isang tseke? Lumingon si Vivian kay Richard at muling bumaling kay Marco na may kasamang matigas na buntong hininga. Huwag mo nang patagalin ito, Marco. Alam nating pareho na dito ka lang nakasandal sa perang ipinapadala ko. Ngayong narito na ako, hindi na kita kailangan.
Hindi kailangan ni nanay ng isang katulong na tulad mo. Ang bawat salita ay isang saksak na hindi dumudugo, ngunit nag-iiwan ng malalim na sugat sa kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Marco. Isang katanungang tila walang sapat na kasagutan sa mundong ito. Hanggang saan ba ang hangganan ng utang na loob kung ang taong pinag-alayan mo ng lahat ay siya ring kikitil sa huling piraso ng iyong dangal? Ilabas mo na ang lahat ng basurang yan. Wala akong pakialam kung bumabagyo sa labas, Marco. Ayaw kong may maiwan na kahit anong bakas mo sa pamamahay na ito. Ang utos ni Vivian ay tila kasabay ng malakas na kulog na yumanig sa buong paligid. Hindi man lamang niya tinapunan ng tingin ang kanyang asawa na mabilis at tahimik na naglalagay ng iilang piraso ng lumang damit sa isang kupas na bag na gawa sa sako. Ang bag na ito, ang mismong ginamit ni Marco noon upang paglagyan ng mga gamot ni Nanay Carmen na galing sa malayong botika. Ngunit ngayon, ito ang magsisilbing sisidlan ng kanyang pagkakaalis. Walang imik na binuhat ni Marco ang kanyang daladalahan, ngunit bago pa siya makahakbang palabas, marahas na hinablot ni Vivian ang bag at diretsyong inihagis ito sa gitna ng bakuran, kung saan ang lupa ay naging malapot na putik na dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig mula sa langit ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Marco habang pinapanood niyang humahampas ang kanyang kakarampot na ari-arian sa maruming lupa. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit at kupas na singsing ang kumawala mula sa bulsa ng kanyang bag at gumulong sa putikan. Ito ang kanilang singsing sa kasal, isang simpleng pilak na binili ni Marco mula sa kanyang unang sahod bilang mensahero. Agad na lumabas si Marco at lumuhod sa putikan. Hindi alintana ang lamig na nanunuot sa kanyang buto upang hanapin ang huling alaala ng kanilang pagmamahalan. Subalit bago pa maabot ng kanyang nanginginig na mga daliri ang singsing, isang makintab at mamahalin na sapatos ang mabilis na tumapak sa kanyang kamay. Naramdaman ni Marco ang bigat ng paa ni Richard na may kasamang mapang-uyam na tawa. Ang dumi mo na ngang tingnan, nagagawa mo pang magmakaawa para sa basurang ito? Bagay ka nga rito sa putikan, Marco. Diyan ka nararapat. Wika ni Richard habang lalong ibinabaon ang kanyang sapatos sa likod ng palad ni Marco. Tiniis ni Marco ang sakit. Hindi siya dumaing, hindi siya lumaban. Ang tanging naramdaman niya ay ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Isang uri ng lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Dahan-dahang iniangat ni Marco ang kanyang paningin at tumingin kay Vivian na nakatayo sa may pintuan, tuyo at komportable, habang pinapanood siyang dinudurog sa ilalim ng ulan. Sa sandaling iyon, ang huling ningas ng pag-asa sa mga mata ni Marco ay tuluyan ng namatay, hinalinhinan ng isang malalim at madilim na katahimikan. Pinulot ni Marco ang singsing na puno na ng putik at dahan-dahang tumayo. Hindi niya pinunasan ang kanyang mukha na basang-basa na ng pinaghalong ulan at luha na hindi niya hinayaang makita ng iba. Tumingin siya kay Vivian sa huling pagkakataon, isang tingin na punong-puno ng pait, pagod, at isang uri ng pamamaalam na hindi na kailangan pa ng mga salita. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya sa malapot na putik ay tila tunog ng isang pusong tuluyan ng sumuko. Ngunit hindi pa man nakakalayo si Marco sa kanto ng eskinita, isang matinis na sigaw ang bumasag sa ingay ng bagyo mula sa loob ng bahay. Si Vivian iyon na ngayon ay puno ng takot at pagkalito. Nanay! Nanay! Gumising ka! Bakit hindi ka makahinga? Marco! Marco, bumalik ka rito! Ang katawan ni Nanay Carmen ay unti-unti nang naninigas sa ibabaw ng papag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame habang pilit na humahabol ng hininga na tila ba ang kanyang buhay ay unti-unti nang binabawi ng tadhana sa sandaling lumisan
ang tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Nanatiling nakatayo si Marco sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang likuran. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang naiwang nakabitin sa hangin, kasabay ng bawat kidlat na gumuguhit sa langit. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang dilim bago niya mapagtanto na ang liwanag na kanyang hinahanap ay matagal na niyang itinaboy sa sarili niyang pintuan. Pasensya na po, ma'am, pero ang inyong card ay hindi na tinatanggap ng aming system. Maging ang inyong savings account ay wala na ring natitirang balanse. Ang mga salitang yon mula sa kahera ng ospital ay tila isang malamig na buhos ng tubig na gumising sa natutulog na katinuan ni Vivian. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at malinis na lobby ng ospital. Suot ang kanyang mamahaling damit at sapatos, ngunit sa isang saglit ay naramdaman niya ang pagkawala ng lupa sa kanyang kinatatayuan. Ang card na itinuturing niyang simbolo ng kanyang kapangyarihan at tagumpay ay isa na lamang piraso ng walang kwentang plastik sa ibabaw ng counter. Hindi maaari iyan. Baka nagkakamali lang ang inyong makina. Subukan niyo ulit. Marami akong pera, higit pa sa kailangan ng ospital na ito. Ang boses ni Vivian ay mataas at puno ng pagmamayabang. Ngunit may bakas na ng panginginig na hindi niya kayang itago. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang mabigat na pasanin habang hinihintay niya ang muling pag-swipe ng card. Ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Isang pulang ilaw na nagpapahiwatig ng kabiguan. Dali-daling kinuha ni Vivian ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay tila nawawalan ng lakas habang binubuksan ang kanyang online banking app. Doon, sa maliit na screen na kanyang tinititigan, ay bumungad ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang kanyang mga accounts na dati ay naglalaman ng milyon-milyong piso na bunga ng kanyang pagpapakasakit sa negosyo ay halos zero na ang nakasulat. Ang huling serye ng mga transaction ay nagpapakita ng malalaking halaga na inilipat sa isang account na pamilyar sa kanya. Ang account ng kumpanya ni Richard at ang personal na account ni Tita Flora. Sa gitna ng kanyang pagkalito at lumalalang takot, tinawagan niya si Richard. Pagkatapos ng ilang mahabang ring, sumagot ang lalaki, ngunit hindi ang malambing na boses na nakasanayan niya ang kanyang narinig. Don't be so dramatic, Vivian. Ang pera na yon ay gagamitin natin para sa bago nating proyekto. Isipin mo na lang na investment mo yon para sa ating kinabukasan. At tungkol sa nanay mo, let's face it, she's old. Huwag mong sayangin ang resources natin sa isang taong wala ng pag-asa. Naputol ang tawag. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. At ang hangin sa paligid ay naging masyadong manipis para sa kanyang paghinga. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at yaman ay siya ring nagnakaw ng tanging paraan para maligtas ang buhay ng kanyang ina. Naramdaman ni Vivian ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader ng ospital habang ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang karangyaan ay tila naging mga abo na tinatangay ng hangin. Wala siyang pera, wala siyang kakampi, at ang taong tanging nagmalasakit sa kanila nang walang kapalit ay kanya nang itinaboy sa gitna ng bagyo. Ang kanyang pagbagsak sa sahig ng ospital ay hindi naglabas ng malakas na tunog. Ngunit ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay tila nagkakadurog-durog sa loob. Ang kanyang marangyang bag ay nahulog sa gilid. Ang mga gamit sa loob ay nagkalat. Hinalintulad sa kanyang buhay na ngayon ay wala ng direksyon. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang anino ang huminto sa kanyang harapan. Isang matandang doktor na may pagod ngunit maingat na mga mata ang nakatayo sa harap niya. Hawak nito ang isang lumang kahon na gawa sa lata.
na may mga bakas ng kalawang sa mga gilid nito. Ang paraan ng paghawak ng doktor sa kahon ay tila ba ito ay naglalaman ng isang napakahalagang kayamanan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng salapi. Ikaw ba ang anak ni Carmen? Ang tanong ng doktor ay malumanay, ngunit may kalakip na bigat. Mabuti at narito ka na. May mga bagay rito na kailangan mong makita. Mga bagay na iniwan ng asawa mo para sa kaligtasan ng nanay mo. Dahan-dahang iniabot ng doktor ang kalawanging kahon. Ang bigat nito ay tila hindi lamang nanggagaling sa bakal, kundi sa mga taon ng paghihirap na nakatago sa loob. Kaya pala wala na siya rito sa tabi ng nanay mo. Ang boses ng doktor ay may halong pait at paghanga habang nakatingin sa naguguluhang mukha ni Vivian. Wala na yatang bahagi ng pagkatao o pag-aari niya ang hindi niya naibenta para lamang hindi tumigil ang pagtibok ng puso ng biyenan niya. Nanginginig ang mga daliri ni Vivian habang tinatanggap ang kahon. Inaasahan niyang makakakita siya ng pera o marahil ay mga alahas na itinago ni Marco. Ngunit nang dahan-dahan niyang iangat ang takip na lumilikha ng isang magasgas na tunog ng nagkiskisang bakal, ang kanyang hininga ay tila naputol. Walang ginto sa loob. Ang kahon ay punong-puno ng mga piraso ng papel, mga resibo, mga stub ng sanglaan, at mga sulat na tila ilang ulit nang nabasa at nalukot. Kinuha ni Vivian ang unang tumpok ng mga papel. Ang mga ito ay mga resibo ng ospital at botika. Ngunit ang bawat isa ay may mga marka ng itim na langis, ng makina, at mantsa ng tuyong pawis. May mga resibo mula sa mga maliliit na talyer, mga patunay na si Marco ay tumatanggap ng mga overtime na trabaho hanggang madaling araw. Nakita rin niya ang isang papel mula sa sanglaan, ang tanging alaala ni Marco mula sa kanyang yumaong ama. Isang lumang relong de bulsa ay matagal na palang isinuko para sa isang linggong supply ng oxygen ni Nanay Carmen. Habang lalong nagbubuklat si Vivian, isang kulay pulang papel ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang sertipiko ng pagdodona ng dugo. Ngunit may kalakip na maliit na sobre ng pera. Sa petsang nakasulat doon, naalala ni Vivian na iyon ang araw na nagpadala siya ng litrato mula sa ibang bansa. Ipinagmamayabang ang kanyang bagong biling mamahaling kotse. Habang siya ay nagpapakasa sa karangyaan, ang asawa niya ay literal na nagpapadaloy ng sariling dugo sa bote para lamang may maibayad sa kuryente ng makinang nagpapanatili sa buhay ng kanyang ina. Sa pinakailalim ng kahon ay nakita niya ang isang maliit at lumang notebook. Sa unang pahina ang sulat kamay ni Marco ay nanginginig ngunit malinaw. Binasa ito ni Vivian ng tahimik. Ang bawat salita ay tila isang latay sa kanyang budhi. Patawarin mo ako, Vivian. Hindi ko nabili ang tamang gamot ni nanay ngayong araw dahil nagkulang ang kinita ko sa paggawa ng makina. Nagdoble kayod na ako, pero hindi sapat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito sasabihin sa'yo sa tuwing tumatawag ka. Ayaw kong maging pabigat ako sa pag-abot mo ng iyong mga pangarap sa Maynila. Hahayaan kitang maging malaya. Basta't hayaan mo lang akong bantayan ang nanay mo para sa'yo. Ang bawat kataga sa notebook ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa dibdib ni Vivian. Ang kanyang puso na dati ay tila yelo sa tigas ay unti-unti nang nagkakadurog-durog. Naglalabas ng isang uri ng sakit na hindi kayang lunurin ng kahit anong dami ng luha. Niyakap niya ang kahon sa kanyang dibdib. Ang malamig at kalawanging bakal ay tila naging mas mainit pa kaysa sa kanyang sariling balat. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng pagsisisi na tila sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Napagtanto ni Vivian na ang lahat ng tagumpay na kanyang ipinagmalaki ay nakatayo sa ibabaw ng mga sakripisyong hindi niya man lang napansin. Ang kanyang ina ay buhay pa, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa isang lalaking kanyang minaliit, nilait, at itinapon sa putikan. Tumayo si Vivian mula sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga mata
ay namamaga at puno ng determinasyon sa gitna ng hapdi. Hindi niya maaring hayaang matapos ang lahat sa ganito. Kailangan niyang hanapin si Marco. Kailangan niyang bawiin ang lalaking naging anghel sa gitna ng kanyang kadiliman bago pa tuluyang maglaho ang pagkakataong maitama ang lahat. Tumakbo siya palabas ng ospital, hinahabol ang kanyang hininga sa gitna ng gabi na unti-unti nang tumatahimik. Ngunit nang makarating siya sa eskinita kung saan niya itinapon si Marco, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang matandang kapitbahay na may dalang balitang lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Wala na rito si Marco, Vivian. May mga lalaking dumating kanina, mga nagpapautang yata. Hinila nila siya pasakay sa isang itim na sasakyan dahil sa mga hindi nabayarang utang para sa gamot ng nanay mo. Saan kita hahanapin, Marco? Saan kita hahanapin sa gitna ng kadilimang ako mismo ang gumawa? Ang boses ni Vivian ay halos maglaho sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ay wala ng kintab, punong-puno na ng malapot na putik habang tumatakbo siya sa mga makikitid na eskinita ng kanilang barangay. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib, ngunit hindi niya alintana ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong nagpapaalala sa kanyang mga pagkakamali. Sa bawat pinto na kanyang kinakatok, ang mga kapitbahay na dati ay tinitingnan niya ng may pandidiri ay siya ngayong tanging pag-asa niya. Ang mga tao rito, na dati ay tinatawag niyang mga hampas lupa, ay unti-unting naglalabasan mula sa kanilang mga munting tahanan. Nakita nila ang kanyang pag-iyak, ang kanyang pagluhod sa gitna ng kalsada, at ang kanyang pagsisisi na tila hindi na kayang ikubli. Sa halip na pagtatawanan, ang diwa ng bayanihan ay muling nabuhay. Ang mga lalaking kargador at driver ay kumuha ng kanilang mga flashlight at payong, nagsimulang maglakad kasama niya sa ilalim ng dilim upang hanapin ang lalaking itinuturing nilang bayani ng kanilang lugar. Matapos ang mahabang oras ng paghahanap sa mga abandonadong gusali at madidilim na sulok, narating nila ang ilalim ng isang malaking tulay. Doon, sa gitna ng mga basurang tinatangay ng agos ng tubig at amoy ng kalawang, ay nakita ni Vivian ang isang anino. Napahinto ang mundo ni Vivian nang makilala niya ang anyong nakahandusay sa malamig na semento. Si Marco iyon. Ang kanyang katawan ay basang-basa, ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at sariwang dugo mula sa pagkakabugbog ng mga lalaking naniningil ng utang. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakahanda upang umalalay, ay nakatikom ngayon sa lamig. Tila ba kahit sa huling sandali ay pinoprotektahan pa rin niya ang maliit na espasyong natitira para sa kanyang dangal. Walang pag-aalinlangang lumuhod si Vivian sa maruming semento. Niyakap niya ang malamig na katawan ni Marco, hinayaan niyang dumungis ang dugo at putik sa kanyang maputing balat at mamahaling damit. Ang kanyang mga gulgol ay tila isang kanta ng pighati na umalingaw-ngaw sa ilalim ng tulay. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling trenchcoat at ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Marco. Ang tela na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay naging isa na lamang simpleng kumot upang magbigay ng init sa lalaking kanyang sinaktan. Marco, gising! Patawarin mo ako. Mahal ko. Nandito na ako. Ang bulong ni Vivian ay puno ng panginginig habang hinahaplos ang namamagang pisngi ng asawa. Dahan-dahang kumurap ang mga mata ni Marco. Ang kanyang paningin ay malabo. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Vivian, sa halip na ginhawa ay isang matinding takot at pait ang gumuhit sa kanyang mga mata. Pilit niyang iniurong ang kanyang katawan, palayo sa haplos ni Vivian, na tila ba ang bawat hawak nito ay muling nagpapaalala sa kanya ng sakit ng pagtataboy. "Wag! Wag mo na akong saktan, Vivian." Ang boses ni Marco ay tila isang marupok na sinulid, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. "Nakuha mo na ang lahat, pati ang huling piraso ng aking puso. Pakiusap,
Hayaan mo na akong mawala ng tahimik. Pagkatapos ng mga salitang yon, muling pumikit ang mga mata ni Marco at ang kanyang ulo ay dahan-dahang nalaylay. Iniwan si Vivian na yakap-yakap ang isang katawang, tila wala ng pagnanais na muling gumising sa mundong nagbigay sa kanya ng labis na pagdurusa. Sa loob ng pampublikong ospital, kung saan ang hangin ay nangingibabaw ang amoy ng luma at matapang na disinfektante, dahan-dahang iminulat ni Marco ang kanyang mga mata. Ang puting kisame sa itaas ay punong-puno ng mga mantsa ng luma at tuyong-tulo ng ulan. Tila isang mapa ng mga nakaraang bagyo na hinalintulad sa kanyang sariling buhay. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang bigat, isang nararamdamang hapdi sa kanyang dibdib na tila ba may mga bakas pa ng putik at baha sa loob ng kanyang mga baga. Naramdaman ni Marco ang isang mainit at malambot na bagay na nakadapo sa kanyang kaliwang kamay. Nang dahan-dahan niyang ihingi ang kanyang paningin, nakita niya si Vivian. Hindi na ito ang reyna ng yelo na nakita niya noong nakaraang araw. Ang buhok nito ay magulo, ang kanyang mukha ay maputla at may mga bakas ng tuyong luha, at ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot na habang nakayuko at natutulog sa gilid ng kanyang kama. Sa isang sandali, naramdaman ni Marco ang pamilyar na pintig sa kanyang puso. Isang pagnanais na haplusin ang buhok ng asawa at sabihing magiging maayos din ang lahat. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang daliri, muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang bawat salitang binitawan ni Vivian nung itinatapon niya ang kanyang mga gamit sa putikan. Ang bawat alaala ng pagmaliit nito sa kanyang dangal ay tila isang malamig na pader na muling itinayo sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahan, sa paraang hindi makakalikha ng ingay, hinugot ni Marco ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Vivian. Ang bahagyang paggalaw na yon ay sapat na upang magising si Vivian. Agad itong napaangat ng ulo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at agad na napuno ng panibagong bugso ng luha nang makitang gising na si Marco. Marco, salamat sa Diyos. Gising ka na. Ang boses ni Vivian ay napaos dahil sa magdamag na pag-iyak. Sinubukan niyang abutin muli ang kamay ng asawa, ngunit mabilis itong iniwas ni Marco sa ilalim ng kumot. Bakit ka pa narito, Vivian? Ang boses ni Marco ay tila isang tuyong dahon na nagkiskisan sa semento. Walang emosyon, walang galit, tanging isang malalim at nakakapagod na kawalan. Marco, patawarin mo ako. Nakita ko na ang lahat. Ang mga resibo, ang mga sakripisyo mo para kay nanay. Hindi ko alam. Nabulag ako ng maling akala. Humahagulgol na lumuhod si Vivian sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap. Hayaan mo akong bumawi. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para gumaling ka, para maibalik ang dati nating buhay. Tumingin si Marco sa malayo, sa bintanang natatakpan ng maruming kurtina. Wala na tayong babalikan, Vivian. Ang pusong dinurog mo sa putikan ay hindi na kayang buuin ng kahit anong dami ng pera o huli ng pagsisisi. Tumingin siya sa asawa at sa unang pagkakataon, nakita ni Vivian ang isang uri ng katahimikan sa mga mata ni Marco na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Tapos na ang utang na loob ko sa pamilya mo. Malaya ka na sa akin. Hiling ko lang ay hayaan mo na rin akong maging malaya sa sakit na idinulot mo. Dahan-dahang tumalikod si Marco. Ibinaling ang kanyang katawan palayo kay Vivian at hinila ang manipis na kumot hanggang sa kanyang balikat. Ang bawat paghikbi ni Vivian ay tila isang tunog na nagmumula sa kabilang panig ng mundo. Malayo at hindi na kayang abutin ang pusong pinili na lamang na tumigas upang hindi na muling mawasak. Sa gitna ng mabigat na katahimikan sa pagitan ng dalawa, pumasok ang isang doktor na may hawak na chart. Ang mukha nito ay seryoso habang tinitingnan ang mga resulta ng pagsusuri. Ma'am, kailangan nating mag-usap sa labas tungkol sa kalagayan ng asawa niyo. Ang kanyang matagal na pagtatrabaho nang walang pahinga at ang pagkakalubog sa ulan ay nagdulot ng malalang komplikasyon
sa kanyang mga baga. Kung hindi natin ito maagapan, maaaring hindi na siya makabangon pa sa susunod na mga araw. Ang bawat hapdi sa kanyang mga palad ay tila isang paalaala na ang lahat ng kintab ng kanyang dating buhay ay isa lamang palasandaan ng kanyang kawalan ng puso. Sa loob ng isang maliit at siksik na silid paupahan na amoy amag at luma, nakaluhod si Vivian sa harap ng isang planggana. Ang kanyang mga daliri na dati ay tanging panulat at mamahaling telepono lamang ang hawak ay nakalubog ngayon sa tubig na puno ng bula ng sabon. Marahas niyang ikinukuskos ang mga lumang kamiseta ni Marco. Mga damit na may mga mantsa ng langis, dugo at dumi ng kalsada na tila ayaw nang matanggal. Ang bawat kuskos ay nagdadala ng hapdi sa kanyang balat, ngunit sa bawat sandali ng hirap, nararamdaman ni Vivian ang isang kakaibang uri ng paglinis sa kanyang sariling budhi. Isinantabi niya ang kanyang mga sutlang damit para sa isang simpleng t-shirt na kupas at ang kanyang sapatos na gawa sa Italia ay pinalitan ng mumurahing tsinelas na de goma. Bit-bit ang isang plastik na lalagyan ng mainit na lugaw, dahan-dahang pumasok si Vivian sa ward ng ospital. Ngunit nang ilapag niya ang pagkain sa maliit na lamesa sa tabi ni Marco, isang marahas na pagtabig ang sumalubong sa kanya. Ang lalagyan ay tumalsik sa sahig, dahilan upang kumalat ang mainit na sabaw sa paanan ng kama. Hindi ko kailangan ang pagkain mo, at lalong hindi ko kailangan ang awa mo, Vivian. Ang boses ni Marco ay puno ng puot, habang pilit nitong iniangat ang kanyang sarili sa pagkakahiga. Kahit pa ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa panghihina. Gusto mo bang makitang lumuluhod ako sa pasasalamat dahil binigyan mo ako ng mumurahing lugaw? Pagkatapos mong itapon ang buhay ko sa putikan, akala mo ba ay ganito lang kadali ang lahat? Hindi kumibo si Vivian. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Lumingon siya at dahan-dahang kinuha ang basahan upang linisin ang natapong pagkain sa sahig. Saktan mo ako kung gusto mo, Marco. Sabihan mo ako ng lahat ng masasama. Tatanggapin ko. Pero pakiusap, kailangan mong kumain para lumakas ka. Ang kanyang tinig ay malumanay. Walang bakas ng dating pagmamataas. Inilabas niya ang isa pang lalagyan mula sa kanyang bag. Isang patunay na alam niyang tatanggihan siya ng asawa, ngunit handa siyang sumubok ng paulit-ulit nang sumapit ang malalim na gabi. Ang tanging maririnig sa loob ng ward ay ang mahinang tunog ng mga bentilador at ang mabigat na paghinga ng mga pasyente. Nakaupo si Vivian sa isang matigas na upuang plastik sa tabi ng kama ni Marco. Hawak niya ang isang maliit na pamaypay na gawa sa papel. Matiyagang ibinubuga ang hangin patungo sa asawa upang hindi ito dapuan ng mga lamok at upang maibsan ang init na nararamdaman nito dahil sa lagnat. Pinagmasdan ni Vivian ang kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital. Ang kanyang mga palad na dati ay makinis at maputi ay puno na ngayon ng mga paltos at sugat mula sa paglalaba at pagluluto gamit ang uling. Ang mga sugat na ito ay tila naging mga medalya ng kanyang bagong pagkatao. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kintab ng alahas, kundi sa dumi ng mga kamay na handang maglingkod ng walang kapalit. Habang ang lahat ay tila nahihimbing na sa kapayapaan, biglang bumukas ang pinto ng ward. Ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na may takong ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mukha ni Tita Flora na puno ng mapanuring ngiti ay sumulpot mula sa dilim. May hawak itong isang legal na dokumento, isang papel na tila ba isang lason na nakahanda ng ikalat. Masyado ka namang nagpapakasakit dito, Vivian. Ang bulong ni Tita Flora na puno ng pang-uuyam. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa patay gutom na yan. Mas mainam na pirirmahan mo na itong kasunduan sa pamana. Ang bahay at lupa nyo sa probinsya ay ibebenta na natin sa mga investor ni Richard. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng balato para may pambili ka ng bagong buhay.
Napatayo si Vivian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang nakatingin sa tila demonyong mukha ng kanyang sariling kamag-anak. Akala mo ba ay madadaan mo ako sa ganyan, Vivian? Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka ng basahan. Pinagpalit mo ang ginto sa basurang ito. Ang boses ni Tita Flora ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng ward. Lumapit siya kay Vivian at sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at isang marahas na dampi ang dumapo sa pisngi ni Vivian. Hindi naglabas ng anumang tunog ang paligid, ngunit ang hapdi sa mukha ni Vivian ay tila apoy na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na umiyak o tumakbo, dahan-dahang iniangat ni Vivian ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay biglang nagningning na tila talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Vivian ang pulso ni Tita Flora. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit. Ramdam ang panginginig ng buto ng matanda sa ilalim ng kanyang mga daliri. Hindi niya hinayaang makawala ang kanyang di. At sa harap ng lahat, ibinalik ni Vivian ang ginawa nito. Isang malakas at madiing sampal na nagpatumba sa kayabangan ni Tita Flora. Huwag na huwag mo akong susubukan, Flora. Ang boses ni Vivian ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan na tila isang kulog na nagbababadya ng unos. CEO ako. Nakalimutan mo na ba? Alam ko ang bawat detalye ng batas. Ang papel na hawak mo ay isang pekeng dokumento. Walang pirma ng notaryo at ang petsa ay mali. Subukan mong ituloy ang pagbebenta sa lupa ni nanay at tinitiyak ko sa'yo, sa bilangguan ng bagsak ninyo ni Richard, nabitawan ni Tita Flora ang mga papel. Ang mga ito ay nagkalat sa sahig na tila mga tuyong dahon. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa tila nagbagong anyo na pamangkin. Hindi niya inaasahan na ang Vivian na nakaluhod sa putikan kanina ay muling babangon bilang isang liyong handang pumatay para sa kanyang pamilya. Mula sa kanyang kama, si Marco ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakabukas. Pinanood niya ang bawat galaw ni Vivian. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, nakita niya ang anino ng babaeng una niyang minahal, hindi ang mayamang CEO, kundi ang matapang na babaeng handang makipaglaban para sa katarungan. Isang kakaibang pintig ang muling nabuhay sa kanyang dibdib, isang paghanga na matagal na niyang ibinaon. Umalis ka na! Ang utos ni Vivian habang itinuturo ang pinto. At sabihin mo kay Richard, hindi pa kami tapos. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, babawiin ko. Nang makalabas si Tita Flora na tila isang basang sisiw, ang lakas na ipinakita ni Vivian ay tila biglang naglaho. Nanginig ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na papel. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga hikbi ay pilit niyang pinipigilan upang hindi marinig ni Marco. Ang takot na kanina ay itinago niya ay biglang bumuhos. Ang bigat ng laban na kanyang sinimulan ay tila dambuhalang bundok na dumagan sa kanyang balikat. Naramdaman ni Vivian ang isang mahinang paggalaw mula sa kama. Dahan-dahan, ang kamay ni Marco na puno ng mga bakas ng suwero ay pilit na umabot sa kanya. Isang banayad na haplos sa kanyang ulo ang naramdaman ni Vivian. Isang haplos na hindi humihingi ng kapalit, kundi isang tahimik na pakikiramay sa gitna ng digmaan. Ngunit ang katahimikang yon ay muling bumasag ng tumunog ang telepono sa nurse station. Isang nurse ang mabilis na lumapit sa kanila. Ang mukha ay puno ng pagmamadali. Ma'am Vivian, tumawag po ang kabilang ospital. Gising na po si Nanay Carmen. Hinahanap niya po kayo at si Marco. Hindi mabilang ang mga hakbang na tinatahak ni Vivian habang itinutulak ang wheelchair na kinauupuan ni Marco patungo sa silid ni Nanay Carmen. Ang mga gulong ng wheelchair ay lumilikha ng isang mahinang tunog
Sa makinis na sahig ng ospital, isang paulit-ulit na ritmo na tila sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Vivian. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Ang bawat hininga niya ay mabigat, punong-puno ng kaba at pag-asa, na tila magkahalong lason at lunas. Nang bumukas ang pinto ng silid, ang amoy ng sariwang bulaklak na dinala ng mga kapitbahay ay sumalubong sa kanila. Sa gitna ng puting higaan, naroon si Nanay Carmen, payat, maputla, at tila isang tuyong dahon na anumang oras ay maaaring tangayin ng hangin. Nang marinig ang pagpasok nila, dahan-dahang lumingon ang matanda. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Vivian, agad itong umiwas. Ang mga mata ni Nanay Carmen ay napuno ng luha at ang kanyang pagtalikod ay tila isang dambuhalang pader na muling itinayo upang ihiwalay ang kanyang sarili sa anak na nagpabaya sa kanya. Hindi na nag-atubili si Vivian. Hinayaan niyang bumitaw ang kanyang mga kamay sa wheelchair at dahan-dahang lumapit sa paanan ng higaan ng kanyang ina. Doon, sa harap ng lahat, muling lumuhod si Vivian sa malamig na semento. Isinandal niya ang kanyang noo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat paghikbi na tila isang dam na tuluyan ng bumigay. Nay, patawad po. Patawarin niyo ako sa lahat ng pagkabulag ko. Ang boses ni Vivian ay napaos, punong-puno ng pait at pagsisisi. Narito na po ang anak niyo. Hindi na po ako aalis. Hindi ko na po kayo pababayaan. Nanatiling tahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa paghinga ng matanda. Ngunit sa gitna ng bigat na ito, dahan-dahang inabot ni Marco ang kamay ni Nanay Carmen. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang boses ay malumanay at punong-puno ng katapatan. Nay, tingnan niyo po siya. Si Vivian po ito. Ang Vivian na dati nating kilala. Ang bulong ni Marco habang nakatingin sa asawa. Nagising na po siya, Nay. Huwag na po kayong magalit. Ang mahalaga ay magkakasama na tayong muli. Ang mga kamay ni Nanay Carmen na tila mga tuyong sanga ng punong kahoy ay dahan-dahang gumalaw. Sa gitna ng panginginig, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad at ipinatong ito sa ulo ni Vivian. Ang haplos na yon ay tila isang mahiwagang gamot na nagpawi sa lahat ng sakit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Niyakap ni Vivian ang mga binti ng kanyang ina at sa unang pagkakataon, ang kanilang mga luha ay naghalo. Hindi dahil sa pait, kundi dahil sa ginhawa ng pagpapatawad. Kinuha ni Vivian ang isang malinis na bimpo at dahan-dahang isinawsaw sa maligamgam na tubig. Sa bawat haplos niya sa mukha ng ina, tila inuulit niya ang bawat pag-aalagang ginawa ni Marco noong wala siya. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamarupok na kayamanan sa mundo. Ang mga mata ni Marco ay nananatiling nakatitig sa kanila. Ang isang maliit na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang patunay na ang kanyang mga panalangin ay natupad na rin sa wakas. Ngunit sa gitna ng madamdaming tagpong ito, sa labas ng bintana ng silid, isang madilim na anino ang nakatitig. Ang kislap ng isang kamera ay panandaliang sumilay sa dilim. Kinuha ang bawat sandali ng kanilang pagkakaisa. Ang aninong yon ay mabilis na naglaho nang marinig ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na nagmumula sa dulo ng pasilyo. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi isang nurse o doktor ang pumasok, kundi si Richard na may kasamang dalawang lalaking nakauniforme ng pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay at kasamaan habang itinuturo ang nanghihinang katawan ni Marco. Iyan ang lalaking tinutukoy ko. Ang malakas na boses ni Richard ay bumasag sa kapayapaan ng silid. Arestuhin niyo siya. Ninakawan niya ang kumpanya ko ng milyon-milyong piso at mayroon akong mga dokumentong magpapatunay na ginamit niya ang perang iyon para sa ospital na ito. Marco, tapos na ang laro mo. Nagulat ang lahat. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit kay Marco. Kinuha ang kanyang mga kamay na nakapatong pa rin sa kumot.
at mabilis na ikinabit ang malamig at bakal na kongsotam. Ang tunog ng pagkandado ng bakal ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng katahimikan. Ang bawat kalansing ng bakal ng posas sa mga pulso ni Marco ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga kamay na nanginginig pa dahil sa panghihina ay walang lakas na nagpaubaya sa malamig na lapat ng metal. Nakatayo si Richard sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon at ang kanyang muka ay nababakas, ang isang mapangapi at matagumpay na ngiti. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo siya. He's sick. Hindi niyo ba nakikita? Ang boses ni Vivian ay puno ng takot at galit habang pilit niyang hinaharangan ang mga pulis. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang pananggalang para kay Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakadipa. Tila isang inang ibon na pinoprotektahan ang kanyang sugatang katuwang mula sa mga maninila. Relax, Vivian, ginagawa ko lang ang tama. Ang malamig na boses ni Richard ay umalingaw-ngaw, puno ng kaplastikan. Ang lalaking yan ay magnanakaw. Narito ang lahat ng ebidensya, mga bank transfers na nagpapatunay na ninakawan niya ang kumpanya mo para lang bayaran ang mga utang niya rito. Pinapaikot ka lang niya. Ginagamit niya ang awa mo. Tumingin si Marco kay Vivian. Sa kabila ng pamumutla at hirap sa paghinga, wala kang makikitang takot sa kanyang mga mata, kundi pag-aalala para sa asawa at sa biyenan. Vivian, huwag na. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Ang mahinang bulong ni Marco. Ayaw niyang gumawa ng gulo dahil sa takot na muling atakihin sa puso si Nanay Carmen na ngayon ay nakatitig sa kanila ng may luha at panghihina. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang ulo, tinatanggap ang tadhana upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng silid. Ngunit bago pa mailabas si Marco, humakbang si Richard palapit kay Vivian. Hinawakan niya ang braso ni Vivian at inilapit ang kanyang bibig sa tainga nito. Sapat lamang upang sila lang ang makarinig. Tingnan mo ang sarili mo, Vivian. Mukha kang basahan dahil sa kanya. Bumalik ka na sa akin. Aminin mong nagkamali ka. At ipapawala ko ang lahat ng kaso laban sa kanya. Pero kung pipiliin mo ang basurang ito, tinitiyak ko sa iyong mabubulok siya sa kulungan. Ito ang huling mitya na nagpasiklab sa galit ni Vivian. Hinarap niya ang lalaking dati niyang akalang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Walang pag-aalinlangan, dinuraraan ni Vivian ang mukha ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng puot. Mas pipiliin ko pang maging mahirap kasama ang isang lalaking may dangal kaysa mamuhay sa ginto kasama ang isang demonyong katulad mo. Umalis ka rito bago ko makalimutang tao ang kausap ko. Namula sa galit si Richard habang pinupunasan ang kanyang mukha. Dalhin na yan. Ang utos niya sa mga pulis habang mabilis na lumalakad palabas. Kinaladkad ng mga pulis si Marco palabas ng silid. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa pasilyo at ang mahinang pag-ubo ni Marco ay tila isang masakit na musika sa pandinig ni Vivian. Sa huling sandali, bago mawala sa paningin, lumingon si Marco. Sa gitna ng sakit at kahihiyan, iniwan niya kay Vivian ang isang sulyap na puno ng pag-ibig at tiwala. Isang sulyap na tila nagsasabing kahit anong mangyari, hindi siya nagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa. Naiwan si Vivian sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Naramdaman niya ang pagpiga ng tsiknyankoy ng Marco sa loob ng kanyang palad. Ang malamig na bakal na tila nagbibigay sa kanya ng init ng determinasyon. Alam niyang wala siyang oras para umiyak. Mayroon lamang siyang 24 na oras para hanapin ang katotohanan at iligtas si Marco bago ito tuluyang ilipat sa isang piitang hindi na niya maaabot. Bawat hakbang ni Vivian pabalik sa marangyang penthouse na dati niyang tinatawag na tahanan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang amoy ng mamahaling pabango at disinfektante sa lobby
ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, kundi isang masangsang na paalala ng lahat ng kasinungalingang kinalakihan niya. Ang kanyang hitsura, suot ang kupas na t-shirt at maong, ang kanyang buhok na tanging ipit lamang ang humahawak, ay kabaliktaran ng kintab ng salamin at ginto sa paligid. Ngunit sa kanyang mga mata ay nananatili ang isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Ano pang ginagawa mo rito, Vivian? Akala ko ba mas gusto mo na ang amoy ng putik at kahirapan? Ang boses ni Tita Flora ay pumailan lang mula sa sala. Puno ng pang-uuyam habang humihigop ito ng tsaa mula sa isang mamahaling tasa. Nakasuot ang matanda ng isa sa mga mamahaling sutlang robe ni Vivian. Tila ba matagal na nitong inangkin ang lahat ng naiwan ng kanyang pamangkin. Umalis ka sa daraanan ko, Flora. Kukunin ko lang ang mga gamit ko at hindi na ako magtatagal. Ang matigas na sagot ni Vivian, hindi niya binigyan ng pagkakataon ang di na muling magsalita. Mabilis siyang tumuloy sa silid-aklatan, ang lugar kung saan madalas magkulong si Richard sa gabi. Alam niya ang bawat sulok ng silid na ito. Naalala niya ang isang gabi, taon na ang nakalilipas, nang makita niya si Richard na may itinago sa loob ng isang makapal at lumang libro sa pinakataas na bahagi ng estante. Nang maramdaman ni Tita Flora na may hinahanap si Vivian, mabilis itong sumunod at pilit na hinila ang braso ng pamangkin. Wala ka ng gamit dito. Lahat ng narito ay kay Richard na. Lumabas ka na bago ko tawagin ang mga security. Ang mga kuko ni Flora ay bumaon sa balat ni Vivian, ngunit hindi ito nagpatinag. Sa isang marahas na pagbawi, naitulak ni Vivian ang di. Sapat lamang upang makatuntong siya sa hagdan ng estante. Sa gitna ng kaba at nagmamadaling mga daliri, nahulog ang ilang mga libro sa sahig, lumilikha ng mabibigat na tunog ng pagbagsak ng papel sa alpombra. Doon, sa likod ng isang hollowed-out na libro, naramdaman ni Vivian ang isang maliit at matigas na bagay. Isang USB drive, isang maliit na piraso ng plastik na maaaring maging susi sa kalayaan ni Marco. Ibigay mo sa akin iyan, ang hiyaw ni Flora, nang makita ang hawak ni Vivian. Nagpumiglas ang matanda, pilit na inaagaw ang USB. Ngunit mabilis na naitago ito ni Vivian sa loob ng kanyang palad. Sa gitna ng kanilang giit, isang florera ang nabasag sa gilid. Ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa sahig na tila mga bituing bumagsak. Hindi na lumingon si Vivian. Patakbo siyang lumabas ng penthouse, hindi na ginamit ang elevator sa takot na maabutan siya ng mga tauhan ni Richard. Tinahak niya ang hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso hanggang sa maramdaman niya ang pananakit ng kanyang mga binti. Paglabas niya sa likurang bahagi ng gusali, sinalubong siya ng madilim at masikip na eskinita na amoy basura at luma. Nandyan siya! Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Ang sigaw ng isa sa mga tauhan ni Richard ay umalingaw-ngaw sa dingding ng mga gusali. 3 lalaking nakaitim ang mabilis na humabol sa kanya. Tumakbo si Vivian ng higit pa sa kanyang makakaya. Ang kanyang mabilis na paghinga ay tila isang apoy sa kanyang lalamunan. Pumasok siya sa isang makipot na lagusan. Ang kanyang mga balikat ay sumasayad sa magaspang na pader ng gusali. Ang putikan sa eskinita ay tumatalsik sa kanyang mga binti. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang sa USB na nakakuyom sa kanyang palad. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon, ngunit sa dulo ng eskinita, isang mataas na pader na may mga kumpol ng barbed wire ang humarang sa kanya. Wala nang ibang labasan. Nang dahan-dahan siyang lumingon, naroon na ang 3 lalaki. Dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa semento sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ibigay mo na sa amin ang hawak mo, ma'am. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang nakakatakot na utos ng isa sa mga lalaki habang inilalabas ang isang matalim na bagay mula sa kanyang bulsa. Sinubukan ni Vivian na umakyat sa isang lumang patong-patong na kahon para maabot ang dulo ng pader. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang katawan,
Isang malakas na kamay ang bumitak sa kanyang takong at marahas siyang hinila, pababa. Napasigaw si Vivian nang tumama ang kanyang tuhod sa matigas na semento. Ang sakit ay tila kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Habang pilit siyang kinakaladkad ng lalaki palayo sa pader, ang kanyang kamay ay nananatiling nakasara. Tila ba ang USB na iyon ang huling hininga ng kanyang buhay? Ang bawat kuko ng lalaki na bumaon sa kanyang bukong-bukong ay tila mga pangil ng isang hayop na ayaw magpakawala. Napasubsob si Vivian sa malamig na semento. Ramdam ang gasgas sa kanyang mga palad at ang matinding kirot sa kanyang tuhod. Ngunit sa gitna ng hapdi, ang kanyang kamay na may hawak na USB ay mas lalo niyang itikom. Tila ba ito ang huling piraso ng kanyang kaluluwa? Ibigay mo na sa amin yan, ma'am, bago pa kami tuluyang mawalan ng pasensya. Ang banta ng lalaki habang pilit na kinakaladkad si Vivian pabalik sa dilim. Ngunit bago pa man siya mabuhat ng mga tauhan ni Richard, isang matigas na tunog ng kahoy na tumama sa balikat ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Si Mang Jose iyon, ang matandang driver ng tricycle na dati ay laging binibigyan ni Marco ng baon, kasama ang 2 pang kargador mula sa palengke. Hawak nila ang mga kahoy at tubo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit para sa mga taong umaapi sa kanilang kaibigan. Bitawan niyo ang asawa ni Marco. Ang sigaw ni Mang Jose habang muling iwinawasiwas ang kanyang hawak. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng pagkakataon si Vivian. Sa kabila ng pilay sa kanyang binti, pilit siyang tumayo at kumaripas ng takbo patungo sa kalsada kung saan mabilis siyang nakasakay sa isang paparating na tax. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang marangyang restaurant na tila isang palasyo ng ginto at kristal, naroon si Richard at Tita Flora. Nakasuot si Flora ng mga alahas na ninakaw niya mula sa vault ni Vivian, habang si Richard ay masayang nagtataas ng kanyang baso ng mamahaling alak. Sa wakas, Flora, bukas na bukas, pirumado na ang lahat ng lupa. Wala nang makakapigil sa atin. Ang tawa ni Richard ay puno ng kayabangan, ngunit ang kanilang pagdiriwang ay panandaliang naputol ng bumukas ng marahasang pintuan ng restaurant. Hindi ang waiter na may dalang pagkain ang pumasok, kundi ang isang grupo ng mga ahente ng NBI. Kasunod nila ay si Vivian. Ang kanyang damit ay punong-puno ng putik, ang kanyang tuhod ay may bahid ng dugo, at ang kanyang buhok ay basa ng ulan. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang alon na handang lumunod sa lahat ng dumi sa paligid. Richard, Flora, tapos na ang oras ninyo. Ang boses ni Vivian ay malamig, matatag, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ibinaba niya ang USB sa ibabaw ng kanilang lamesa. Ang tunog ng plastik na tumama sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa loob ng maliit na screen ng laptop na dala ng mga ahente, lumabas ang mga dokumento ng Peking transfer, ang mga lihim na recording ni Richard habang pinaplano ang pagnanakaw sa kumpanya, at ang mga ebidensya ng panunuhol sa mga opisyal. Ang mukha ni Richard ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang baso ay nabitawan at nabasag sa sahig. Ang alak ay kumalat na tila dugo sa puting alpombra. Napaluhod si Tita Flora sa sahig, pilit na hinahawakan ng laylayan ng damit ni Vivian habang humahagulgol ng paumanhin. Vivian, patawarin mo ako. Nadala lang ako ni Richard. Magkadugo tayo, huwag mo akong ipakulong. Ang kanyang mga luha ay nagmantsa sa kanyang makapal na makeup. Tila ba isang maskarang unti-unting natutunaw. Tumingin si Vivian sa kanyang dinang may malalim na habag, ngunit hindi ang habag na nagpapatawad, kundi ang habag para sa isang taong nawalan na ng dangal. Ang dugo natin ay hindi lisensya para manakit ng kapwa, Flora. Sa kulungan mo na ipaliwanag ang lahat ng yan. Hindi na lumingon si Vivian nang pusasan ng mga ahente ang dalawa. Mabilis siyang lumabas at nagpahatid sa himpilan ng pulisya kung saan nakapiit si Marco. Ang bawat segundo sa loob ng sasakyan ay tila 1 taon sa kanyang pakiramdam. Nang makarating siya sa selda, ang malakas na tunog ng susi
na bumubukas sa rehas ay umalingaw sa malamig na pasilyo. Marco! Marco, malaya ka na! Ang hiyaw ni Vivian, ngunit ang kanyang kagalakan ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Sa sulok ng madilim at mabahong selda, nakahandusay si Marco sa malamig na semento. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding lagnat at sa tapat ng kanyang bibig ay may mga bakas ng sariwang dugo na kumalat sa kanyang kamiseta. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, ngunit tila wala na siyang lakas upang kilalanin ang babaeng tumatawag sa kanyang pangalan. Dali-daling binuhat ng mga paramediko ang nanghihinang katawan ni Marco mula sa madilim na sulok ng selda. Ang bawat pag-uga ng stretcher habang tinatakbo nila ang pasilyo patungo sa naghihintay na ambulansya ay tila isang marahas na paalala sa bawat segundong nawawala. Ang matinis na tunog ng sasakyang pang-medikal na humihiwa sa katahimikan ng gabi ay tila isang mahabang panaghoy, isang babala na ang hininga ni Marco ay tila isang mitya ng kandilang unti-unti nang nauupos sa gitna ng malakas na hangin. Sa loob ng emergency room, ang paligid ay nababalot ng tensyon. Ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent na ilaw ay tila lalong nagpapatindi sa panlalamig ng mga kamay ni Vivian. Nakatayo siya sa labas ng pintong may salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa anyo ng asawa na ngayon ay pinalilibutan ng mga doktor at nurse. Nakikita niya ang bawat pagbaba at pag-angat ng dibdib ni Marco, ang bawat pagkabit ng mga tubo at suwero na tila bahuling mga linyang nag-uugnay sa kanya sa mundong ito. Napaluhod si Vivian sa gitna ng pasilyo. Hindi inaalintana ang mga taong dumadaan. Mahigpit niyang nakakuyom sa kanyang palad ang lumang singsing ni Marco. Ang gilid nito ay bumaon sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nagdasal siya. Hindi para sa yaman, hindi para sa tagumpay, kundi para sa isang pagkakataon na muling marinig ang boses ng lalaking binaliwala niya. Ang bawat bulong niya ay punong-puno ng pangako na handa niyang iwan ang lahat, maging ang bawat sentimo ng kanyang kumpanya. Makuha lang ang isang sulyap mula sa mga mata ni Marco. Habang nakikipaglaban ang mga doktor sa labas, ang diwa ni Marco ay tila nalulunod sa isang malalim at payapang dagat ng mga alaala. Sa kanyang paningin, hindi na siya nasa loob ng malamig na ospital. Naroon siya sa kanilang maliit na kusina sa probinsya. Maraming taon na ang nakalilipas. Naamoy niya ang nilulutong tuyo at sinangag at naririnig niya ang malutong na tawa ni Vivian habang tinutulungan siyang mag-ayos ng sirang gripo. Wala silang pera noon, ngunit ang bawat hininga nila ay punong-puno ng pag-asa. Ang init ng araw na tumatagos sa kanilang bintana ay tila isang yakap na ayaw na niyang bitawan. Sa mundong iyon, wala silang sakit, walang pait, at walang kasinungalingan. Ngunit ang mapayapang alaalang iyon ay biglang naglaho nang muling bumalik ang dilim. Ang boses ni Vivian na tumatawag sa kanyang pangalan ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang dambuhalang pader. Pilit na iniabot ni Marco ang kanyang kamay sa kawalan, ngunit ang bawat daliri niya ay tila nagiging abo na tinatangay ng hangin. Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor. Ang mukha nito ay bakas, ang matinding pagkapagod. Dahan-dahan itong lumapit kay Vivian at tinanggal ang kanyang maskara. Isang kilos na tila nagpapabagal sa takbo ng oras. Ang malalim na buntong hininga ng doktor ay tila isang hatol na ayaw pakinggan ni Vivian. Inilahad ng doktor ang katotohanan na ang katawan ni Marco ay sumuko na sa tindi ng pagod, sakit at kakulangan ng pangangalaga sa loob ng selda. Ang kanyang mga baga ay hindi na makayanang humigop ng sapat na hangin. Sa sandaling iyon, ang mahinang tunog ng makina na bumibilang sa bawat tibok ng puso ni Marco ay biglang nagbago. Ang ritmo na dati ay regular at payapa ay biglang naging mabilis bago ito tuluyang naging isang mahabang tunog
na hindi na tumitigil. Isang tuwid na guhit sa screen na nagpapahiwatig ng katahimikang hindi na mababasag. Ang bawat doktor ay mabilis na kumilos, ngunit sa paningin ni Vivian, ang lahat ay tila naging isang malabong anino. Ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tila tuluyan ng naputol. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang mundong biglang nawalan ng liwanag at kulay. Mahal, gumising ka. Hindi ko hahayaang matapos ito dito. Pakiusap, Marco. Huwag mo akong iwan. Ang sigaw ni Vivian ay yumanig sa loob ng silid. Bumasag sa tila estatwang kilos ng mga doktor at nurse. Wala siyang pakialam sa mga kamay na pilit humahablot sa kanyang balikat upang ilabas siya. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga tuhod ay muling humampas sa sahig habang inaabot niya ang malamig na kamay ni Marco. Isinandal niya ang kanyang basang muka sa dibdib ng asawa. Ramdam ang katahimikang nakakatakot na nagmumula sa puso nito. Ang kanyang mga luha, mainit at punong-puno ng pagsisisi, ay pumatak sa balat ni Marco. Tila mga butil ng apoy na naglalayong tunawin ang yelo ng kamatayan. Huwag mong iwan si nanay. Huwag mo akong iwan sa gitna ng lahat ng ito. Ang kanyang bulong ay isang panalangin na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng ilang saglit na tila tumagal ng isang dekada, ang mahabang tunog ng makina ay biglang napatid. Isang mahina, halos hindi marinig na pintig ang muling gumuhit sa screen. Isang tibok. Kasunod ang isa pa. Ang milagro ng buhay ay muling nagsimula sa gitna ng kawalan. Lumipas ang 3 buwan. Ang malakas na ulan ng nakaraan ay napalitan na ng banayad na sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng puno sa hardin ng ospital. Nakaupo si Marco sa isang wheelchair. Ang kanyang katawan ay hindi na kasing payat ng dati, bagaman bakas pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang malinis at bagong kamiseta at ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig gaya ng dati. Dahan-dahang lumapit si Vivian mula sa kanyang likuran. Wala na ang kintab ng kanyang mga alahas at ang kanyang mukha ay tanging natong ngiti na lamang ang nagsisilbing palamuti. May dala siyang isang makapal at malambot na asul na scarf. Maingat niya itong ipinuputol sa leeg ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumadapi sa balat ng asawa. Ang bawat kilos niya ay puno ng lambing. Tila babawat hibla ng tela ay isang mensahe ng pag-aalaga na hindi niya naibigay noon. Malamig na ang simoy ng hangin, baka mabinat ka. Ang bulong ni Vivian habang inaayos ang dulo ng scarf. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Marco. Ang kanyang amoy ng sabon at pag-asa, ay pinalilibutan ng lalaki. Hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Vivian na nakapatong sa kanyang balikat. Pinagmasdan niya ang chick niyan ko'y na muling nagniningning sa daliri ng kanyang asawa. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng hapdi, kundi isang sariwang pangako. Salamat, Vivian. Ang mahinang tugon ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Dahan-dahang humarap si Vivian sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng hapon. Kuwisong siya at marahang idinampi ang kanyang mga labi. Sa noo ng asawa, isang halik na mas malalim kaysa sa anumang salita. Isang halik na nagtataglay ng pangako ng katapatan at bagong simula. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila tinangay na ng hangin. Iniwan silang dalawa sa gitna ng katahimikang puno ng pag-ibig. Uuwi na tayo bukas, Marco. Ang masayang sabi ni Vivian habang hinahaplos ang buhok nito. Uuwi na tayo sa tunay nating tahanan. 1 taon na ang nakalilipas. Ang dating malaki at malamig na penthouse ni Vivian ay isa na lamang alaala ng isang buhay na wala namang laman. Ngayon, sa isang maliit ngunit maayos na bahay na gawa sa kahoy at semento sa probinsya, ang hangin ay amoy sariwang luto
na sinangag at kape sa bawat bukang liwayway. Nasa beranda si Nanay Carmen, nakaupo sa kanyang tumba-tumba habang pinagmamasdan ang mga bulaklak sa hardin. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pait, ay napalitan na ng payapang ngiti. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Vivian na nakasuot lamang ng isang simpleng duster at may hawak na tray ng merienda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at walang ginagawa, ay bakas na ngayon ng mga maliliit na kalyo mula sa pagtatanim at paggawa ng mga gawaing bahay. Ngunit sa bawat galaw niya, makikita ang isang babaeng natagpuan ng kanyang tunay na yaman. Sa tapat ng bahay, sa loob ng kanyang maliit ngunit maayos na talyer, naroon si Marco. Nakasuot siya ng langis na kamiseta, abala sa pag-aayos ng makina ng isang tricycle. Huminto siya sandali. Pinunasan ang kanyang pawis gamit ang tuwalya at napatingin sa direksyon ng beranda. Nang magtama ang kanilang paningin ni Vivian, isang nangiting hindi mabibili ng kahit anong halaga ang gumuhit sa kanyang mga labi. Iniwan niya ang kanyang mga kagamitan at naglakad patungo sa bahay upang salubungin ang kanyang asawa. Nilapitan ni Marco si Vivian, hinawakan nito ang kanyang bewang at hinalikan ng marahan sa noo. "Tapos na ang trabaho mo?" tanong ni Vivian habang inaabot ang tubig kay Marco. "Tapos na. Mas masarap magtrabaho kung alam mong may naghihintay sa'yo sa loob," tugon ni Marco. Sa kanilang pag-uusap, hindi na nila kailangan ang mga marangyang salita. Ang kanilang pagmamahalan ay makikita sa bawat simpleng kilos, sa pag-aayos ni Vivian ng kwelyo ni Marco, sa paghawak ni Marco sa kamay ng asawa, at sa pananahimik nilang dalawa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Natutunan ni Vivian ang malalim na aral ng buhay. Pera ang bumibili ng bahay, ngunit pag-ibig, sakripisyo, at pagpapatawad ang nagtatayo ng tahanan. Hindi na niya kailangan ng milyon-milyon para maramdaman na siya ang pinakamayamang babae sa mundo. Sapat na ang katotohanang buhay ang kanyang ina. Kasama niya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. At higit sa lahat, kapayapaan ang nananahan sa kanilang puso. Samantala, sa isang malayong kulungan sa lungsod, sina Richard at Tita Flora ay unti-unti nang nauubos sa gitna ng mga rehas. Ang kanilang buhay ay naging isang madilim na selda ng pagsisisi, isang malinaw na paalala sa mga manonood na ang anumang tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay tiyak na guguho rin sa paglipas ng panahon. Dito, sa payak na tahanan ni Vivian at Marco, ang bawat araw ay isang pagpapatunay na ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay siya ang pinakamatatag na bakal. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang magarbo at perpektong yugto, kundi sa isang buhay na totoo, simple at punong-puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat ng pagsubok, natagpuan nila ang pinakamahalagang tahanan, hindi sa mga pader o sa mga yaman, kundi sa loob mismo ng puso ng isa't isa.